dito sa mundo. Halina't isabog, kutang marupok ng mga balakyot, kaaway ng Diyos. Itakwil ang pagod, ang kabat lungkot, dapat na sumunod kay Kristo Jesus. Kristiyanong humayo at lipulin mo, kaaway ni Kristo dito sa mundo. Halina't sugpuin ang dayang lihim, gawang sinungaling ng taong linsin. Pagwawagi atin, Kristo'y kapiling, ang ating masupil kay Kristo dalhin. Kristiyanong humayo at lipulin mo, kaaway ni Kristo dito sa mundo. May galak ang aking loob, iniligtas ni Jesus. Purihin ang manunubos, sa sala ko'y tumubos. Si Jesus ay aawitan, pagkat lubos kong mahal. Siya'y Panginoon kong tunay, sa akin namatay. Kahit sulyap lang kay Kristo, ay sapat sa buhay ko. Nang mamalas ko si Kristo, ay lumaya na ako. Si Jesus ay aawitan, pagkat lubos kong mahal. Siya'y Panginoon kong tunay, sa akin namatay. Siya ang pinakamainam, siya ang liryo sa parang, siya'y balong ng kahabagan, biyaya't pagmamahal. Si Jesus ay aawitan, pagkat lubos kong mahal. Siya'y Panginoon kong tunay, sa akin namatay. Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang makapagpuri at makapagsamba muli sa inyong banal na pangalan. Patawarin niyo po kami sa mga nagawa naming kasalanan, Panginoon. Salamat po sa mga biyaya na patuloy ninyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, sa pag-iingat sa araw-araw at sa kalakasan ng aming pangangatawan. Sa
gabi ito, Panginoon, kayo po ang mauna sa gawain namin. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan sa pakikinig ng inyong salita. Naway maihayag sa buhay ng bawat isa sa amin ang iyong kadakilaan. Maghari ka po sa aming mga buhay. Sa inyo namin binabalik ang mataas na papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ang teksto po natin ngayon ay matatagpuan sa Aklat ng Juan, chapter 15, verse 4 and 5. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Sa verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon namin Diyos, sa gabi pong ito ay humihingi kami ng iyong gabay at patnubay sa pagbulay-bulay namin ng iyong mga salita. Naway, ipadamam po sa amin, Panginoon, ang pagkaunawa at karunungan upang maintindihan naming mabuti ang iyong mga salita sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ang isang katangi-tanging tampok sa Juan ay ang paggamit ng karaniwang bagay sa pang-araw-araw na buhay para sumagisag at magturo ng mga katotohanang espiritual, tulad ng tubig, tinapay, ilaw, ang pastol at ang kanyang mga tupa. Dito sa Juan 15, ang puno ng ubas at ang bunga nito ang naging larawan ng kaugnayan ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga alagad. At ito po ang sama-sama nating pagbubulay-bulayan ngayong gabi. Uulitin po natin ang ating talata. Sabi po sa verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay manatili at mamunga. Mayroon po tayong tatlong bagay na makukuha sa talatang ating pinagbubulay-bulayan. Letter A, si Jesus ang puno at tayo ang mga sanga. Inilarawan ni Jesus ang kanyang sarili bilang puno ng ubas at ang kanyang mga alagad na sanga. Nagpapakita ito ng kumpletong pagdidepende at ang pangangailangan ng patuloy na koneksyon ng mga alagad sa Panginoong Hesus. Sa letter B, kung si Jesus ang siyang puno, ano ang kailangang gawin upang mamunga ang sanga? Kailangang ito'y nananatiling nakakabit sa puno upang yumabong ang sanga at magkaroon ng bunga. Ang bunga ang patunay na tayo ay patuloy na may koneksyon sa puno. At letter C, katulad din nating mananampalataya kay Kristo Jesus, kailangan tulad din tayo ng sanga na laging nakaugnay sa kanyang puno. At ang puno na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus, sapagkat ang sabi, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kung tayo'y nananatiling nakaugnay sa Kanya, umaasa ang Diyos
na tayo'y magbubunga. Ang bungang ito ang pagkakaroon ng karakter ng isang Kristiyano na makikita sa Aklat ng Galatia, chapter 5, verse 22 to 23. At ang unang bunga na nakasaad doon ay ang pag-ibig na makikita sa unang Korinto, chapter 13, verse 4 to 7. Ang sabi doon, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Verse 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Ibig lamang po sabihin dito ay makikita ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay ang agape love. Walang hinihiling, kapalit, o puro kabutihan lamang ang iniisip para sa kanyang minamahal. Pangalawa ay ang kagalakan. Ang sabi sa awit 119 verse 16, awit 119 verse 16, ang sabi po doon, sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Mayroon tayong kasiyahang panloob na walang iba kundi ang salita ng Diyos na iniingatan natin sa ating puso. Na kapag nasusunod natin ito, ay higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Pangatlo, ang kapayapaan. Sabi sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ang tunay na kapayapaan ng puso at ng pag-iisip ay matatamo lamang kay Kristo. At ang pang-apat na bunga ay ang katyagaan. Ang sabi sa awit 37, verse 7, sa harap ni Yahweh ay pumamatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. At sa panglima na bunga ay ang kabaitan. Sa Efeso chapter 4 verse 32, ang sabi po doon, sa halip maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Binibigyan po tayo ng biyaya ng Diyos na huwag saktan ang sinuman, na huwag bigyan ng sama ng loob at magkaroon po tayo ng pagpapatawad sa isa't isa. At number 6 ay ang kabutihan. Ang Diyos ay mabuti at ang ibig niya ay maging mabuti rin tayo sa ating kapwa. Gaya ng sinasabi sa Efeso chapter 5 verse 8-9. Sinasabi dito, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. At pampito ay ang katapatan.
Ayon sa Kawikaan, chapter 3, verse 3 to 4, pananalig at katapatay huwag mong talikuran. Ikwintas sa iyong liig at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilandin ka ng lahat ng tao. Sa number 8, ang kahinahunan. Sabi sa unang Pedro 3:4, sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa inyong puso. Ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Ang maamo at mapayapang diwa ay nagmumula lamang sa paggawa ng Espiritu Santo sa ating buhay. At ang pangsyam na bunga ay ang pagpipigil sa sarili. Tanging ang Espiritu ng Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng pagpipigil sa ating sarili. Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi ang kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Sa ating conclusion, ang lahat ng ito ay kaya nating gawin kung tayo'y mananatili sa Panginoon na siyang ating puno. Kailangan lang i-maintain natin, hindi umaalis, kailangan palagian o hindi pabago-bago. Kailangan tayo rin ay nagpaparami. Gawin nating boto ang salita ng Diyos na itanim natin o i-share natin hanggang sa ito ay makapamunga. Sa aplikasyon po natin, dahil sa pananatili sa puno, nagkakaroon ng bunga. Paano mananatili sa Panginoong Hesus? At ano-ano ang maaari nating gawin upang tayo ay manatili? Una, isuko natin ang sarili sa Diyos at huwag makiayon sa takbo ng sanlibutan. Pangalawa, palagi po tayong manalangin. Pangatlo, huwag hadlangan ang Espiritu. At pang-apat, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos at tuparin ang mga ito. Tayo po ay muling manalangin. Ama namin at Diyos namin, maraming salamat po sa iyo sa mga salita na sama-sama naming pinagbubulay-bulayan. Hinihiling po namin na palagi kaming magpasakop sa iyo upang patuloy na nakaugnay kami at magkaroon ng bunga. Maraming salamat po Panginoon at ang lahat po ng kapurihan ay sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo Jesus. Amen.
sa aking mga kamanggagawa, mga magulang, mga kapatid. Tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos Ama sa langit. Patuloy nating ipamuhay ang pag-ibig at ipahayag ang pagliligtas ng ating Panginoong Kristo. Taglay natin sa ating mga buhay. Sundin ang patnubay. Patuloy na maranasan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen at amen.